Ito yung unang tanong ko kay Robin po. Ah, Aral ba ng iglesia niyo, Robin, na anghel si Felix Manalo? Opo, anghel sa tungkulin, pero hindi po sa likas na kalagayan na espiritu na may halo at may pakpak, kundi anghel, tao sa likas na kalagayan, kundi may tungkuling gagampanan, mensahero ng Diyos. Gaya ng mababasa natin sa bagong tipang katoliko na ipapakita ko po sa inyo para matutunan po ninyo. Sang-ayon din si Wendell Talibong, anghel, obispo ng iglesia. Kaya kung tututulan po ninyo ito, tutulan po ninyo si Juan Trinidad. Next question. Paano nagta-transform yung likas na pagiging anghel sa katauhan ni Felix Manalo? Paano nagta-transform? Wala pong pagta-transform na ganap sapagkat ang pagiging anghel, sugo, angelos, yan po ay tungkulin. Kaya po mali ang pangunawa ninyo na parang anghel sasanib sa tao bago mag-anghel. Mali po gano'n. Salamat po. Okay po. Next question. Sa Hebreo 1:7 sabi dito, tungkol naman sa mga anghel ay sinasabi niya, ginawa niyang hangin ang kanyang mga anghel at nanigas ng apoy ang kanyang mga lingkod. Sinasabi dito ginawa niyang anghel. Tinatanggap mo ba? Sinasabi dito ginawa niyang hangin. Tinatanggap mo ba na si Felix Manalo ay bilang anghel ay hangin? Hindi po. Kasi ang Hebreo 1, lalo na sa 7, pag binasa mo yan, yan ay espiritong tagapaglingkod. Gaya po ng aking isinagot, hindi ang kapatid na Felix Manalo sa kanyang pagiging anghel ay espiritong tagapaglingkod. Kaya mali po na gamitin ng Hebreo para ikapit yung anghel kay kapatid na Felix Manalo. Sapagkat ang salitang anghel ay angelos, nangangahulugang sugo, ipinadalang mensahero. Samantalang sa Hebreo na anghel na tinutukoy ay espiritong tagapaglingkod. Next question please. Opo, next question. Sinasabi dito, kanyang mga lingkod. So sabi mo, hindi ito applicable kay Felix Manalo. So ibig sabihin, itong Hebreo 1:7 ay hindi to dapat tanggapin ng mga iglesia ninyo itong verse na to na ikakapit kay Felix Manalo. Hindi dapat ikapit yung Hebreo 1:7. Tanggapin yung Teka, main point ko, sumasagot ako. tanggapin. Hindi pwedeng itanggapin at ikapit kay kapatid na Felix Manalo ang Hebreo 1:7. Sapagkat ang Hebreo 1:7, anghel na espiritong tagapaglingkod. Samantalang sa Apokalipsis 7:2-3, anghel, sugo, tungkulin. Sa makatwid, mali ang inyong paghahambing sa talata kung ikukumpara sa Apokalipsis 7:2-3. Maging si Wendell Talibong at maging ang pari ninyong si Juan Trinidad ay hindi po tumututol na may anghel, tao, obispo sa likas na kalagayan ay tagapagturo, tagapangaral. Lilitaw kapag tinanggap natin ang ganyang argumento, edi itinatakwil ninyo ang pahayag ni Juan Trinidad na pare at pahayag ni Wendell Talibong na Vice President ng punto por punto. Pati si Father Nilo binanggit niya, tao, anghel, sugo. Namatay na nga lang. Okay, time na. Last question na ba yun? Apo, last question na po. Kuya Sky, mayroon kayong 3 minuto. Conclusion ko yan. Sige, thank you. Ang 3 minutes conclusion natin. Kapag ikaw pala ay isang INC, dapat hindi mo tatanggapin itong Hebreo 1:7. Bakit? Kasi hindi ito applicable sa pagkasugo ni Felix Manalo, di ba? So nakikita niyo yung sagot ni Robin.
Kapag ikaw ay isang INC, dapat hindi mo tatanggapin itong talata ng Hebreo 1:7, di ba? Kasi, di ba tanong ko sa kanya, hindi ba dapat tanggapin ng INC itong Hebreo 1:7 na tinutukoy ditong anghel ay ginawang hangin, di ba? So sabi niya, hindi daw. So sa mga tuwid, enlightenment lang para sa 3 minutes na conclusion sa question and answer, nakikita natin kapag ang isang INC ay hindi dapat tanggapin itong nakasulat sa Hebreo 1:7 kapag pinag-usapan ay pagiging anghel, di ba? So therefore nakikita ko, binibase ko lang sa analysis ko sa mga sagot niya, therefore nakikita ko yung pagiging anghel ni kapatid na Felix Manalo ay kulang sa talata, di ba? So yung pagiging anghel ni Felix Manalo ay may kakulangan. So hindi siya tunay na lingkod, di ba? ng Diyos. Kasi sabi dito, kanyang mga lingkod. So malinaw ang talata na to ay lingkod ng Diyos to. Nga lang, yung form nila dito ng pagiging anghel ay sa ginawa niyang hangin ang kanyang mga anghel. So may origin, ibig sabihin may original likas na anyo. Yung tunay na anghel may original na likas na anyo. Ano yun? Hangin at naninigas na apoy ang kanyang mga lingkod. In that manner, makikita natin na kung kakapit lang tayo sa etymology ng pagiging anghel, therefore di natin may pasok si Felix Manalo na siya ay isang anghel na sinugo. Kung titingnan lang natin yung lalim ng mga definitions ng anghel. Why? Naka-specific na sa Bible yung mga anghel na tinutukoy dito na sinugo ng Diyos. At the first place, walang Felix Manalo dito sa loob ng konsepto ng Bible. So, kaya mag-iingat tayo sa pag-describe ng mga sinasabi ng ibang mga ngaral para ikapit nila ang isang preposition na sinasabi nating mga ngaral na dinidevelop nila as a messenger of God. Kasi ang tawag po niyan, kung messengers of God ka, ay theophany po. Hindi po angelus messenger po. Okay, time na. So, Kuya Robin, ikaw naman, 5 tanong. Okay, unang tanong. Tinatanggap mo ba na ang anghel ay pwedeng tumukoy sa espiritu sa kalagayan at tao sa likas na kalagayan? Tanggap mo o hindi mo tanggap? Hindi ko tinatanggap yung pinapatanggap mo sa akin kasi may specific na way yan. Like for example, yung sa Hebreo 1:7, tumutukoy yun sa hangin at sa apoy. At saka sa Hebreo 1:40 naman ay tumutukoy yan sa mga espiritong naglilingkod na sinugo upang maglingkod para sa pagmamana ng kaligtasan. Bakit hindi ko tinatanggap yung sa'yo? Kasi hindi naman si Felix Manalo ang tinutukoy sa mga bersikulo, kapitulo na tinutukoy ng Biblia. Okay, next question. Maliwanag po ang aking tanong. Pinamili ko po saya sa dalawa. Kung ang anghel ba ay espiritu at maaaring din ikapit sa tao. Ang sagot niya, hindi niya tinatanggap. Ang babasahin ko po sa inyo ay sulat ng isang paring Katoliko na ang pangalan ay si Juan Trinidad, isang doktor sa banal na kasulatan. Ganito po ang nilalaman ng kanyang pangunawa. Anghel. Ito ang lalong karaniwang pakahulugan. Nababasa niyo po sana. Ang obispo ng iglesia. Ang obispo ng iglesia. Ito po ang aking tanong. Ang obispo ba sa mga Katoliko anghel sa espiritu o tao? Yes, tama. Ang mga obispo ng Katoliko ay anghel ng espiritu yan.
At ang mali diyan, Hindi po anghel na espiritu. sumasagot pa po ako. Mali po yung pinili nyo sa categorical. Binapatanggap mo Uulitin ko po yung categorical ko para alam nyo po yung pagpipilian nyo. sagot na po Ang yung categorical. obispo ba sa ang obispo ba sa mga Katoliko anghel na espiritu o tao? Categorical. Okay, categorical. Ang bispo ng paring Katoliko ay anghel sa kalagayan ng pagkatao. According yan sa Lucas. Wag pong sumasagot po. So, ulitin ko yung sagot. Ang obispo po ng Katoliko ay anghel yan sa kalagayan ng tao. Bakit? According sa Lucas 2:9, nandun ang pag-specific ng ganong title. But ang hindi ko tinatanggap yung pagiging anghel ni Felix Manalo. Bakit hindi siya obispo? At walang nag-appoint sa kanya para magiging obispo. Si Felix Manalo walang bautismo kasi ang obispo ay bautismado po yan. So, dyan pa lang makikita natin na si Felix Manalo ay hindi katanggap-tanggap na maging obispo at hindi katanggap-tanggap na magiging anghel na sinasabi ng Biblia. Next question. Next question. Pangatlo. Pangatlong tanong. Magbigay ka nga ng kahit isang obispo na espiritu sa likas na kalagayan at hindi tao. Batay sa iyong sagot kanina. Pinagbatayan ko lang. Sabi mo, ang obispo ay espiritu at hindi tao. Magbigay ka ng isang obispo ninyo na anghel sa espiritu sa kalagayan at hindi tao. Yung dokumento na binasa mo kanina. Objection. Pangalan. Yung dokumento na binasa mo kanina. May Pangalan. Yun po sagot ko. Okay, Pangalan magbigay ng daw ng hinihingi pangalan. Pangalan daw, kuya. Yun ang pinagpipilian nata. So wala akong pangalan na ibibigay sa kanya kasi Wala. may pangalan na dyan. Ayon sa Paliwanag, kuya. wala akong pangalan na ibibigay sa kanya kundi yung pangalan dyan na ginagamit niya, yung dokumento na yan. Next question. Pang-apat. Dahil malinaw po ang pahayag ng Juan Trinidad na pare, anghel, ang tamang pakahulugan, obispo sa iglesia. Sino ngayon ang paniniwalaan ko? Ang pari ninyo na si Juan Trinidad na ang nakalagay sa Biblia na doktor ng banal na kasulatan. Ang anghel ay tumutukoy din sa obispo ng iglesia. Samantalang ikaw, ang obispo sa iyo ay isang anghel na espiritu sa kalagayan. Sino ang mali sa inyo? Si Juan Trinidad o ikaw? Skyril 125 Alin po ba o 25. sino ang mali o sino ang paniniwalaan? Nagdouble yung tanong niya. Sino ang mali sa inyo? Yung pari na si Trinidad na doktor ng banal na kasulatan o si Skyril 25? Walang mali sa amin. Bakit walang mali sa amin? Kasi ang mali talaga dyan, yung pag-appoint ninyo kay Felix Manalo na therefore kinukonclude ninyo na siya ay anghel at wala naman siya sa kabanal kasulatan at hindi din siya doctor of philosophy para i-insight yung pagiging anghel niya. And the rest, hindi din siya tinawag ng Diyos para masasabi mo na siya ay anghel. Yan po ang sagot natin. Last question. Sa apat na tinanong ko sa iyo, mayroon ba akong tinanong na kapatid na Felix Manalo? Meron o wala? Mayroon. Dahil bakit mayroon? Kasi pinapasok mo yung Robin, sumasagot pa. Natanong lang si Robin, sumasagot pa Robin. Sagutin mo Tigilan natin, mo Robin. naman na pagiging iglot mo.
Mayroon po. Gusto si Eh, Robin malinaw mag ano, naman po na wala makipag-usap. akong tinanong na Felix Manalo. Sabi niya, Kasi meron. ganyan may tapatawa-tawa ka pa eh. Apa. Sinasagot ka naman eh. Iyak, mga Katoliko, iyak. Relax muna, relax Ikaw nga muna. iyak eh. Ikaw lang umiiyak, Robin. Nagpi-play ka na nga lang. Hindi pa Wala ka, tapos si Robin, Kuya eh. Sky, hindi pa tapos si Kuya Sky, sumasagot pa. Sige, Kuya Sky, sagot Sagutin ka mo muna. muna. Para kang ingot, Tapusin Robin. mo. Kuya Sky, sagot po. Ako po bilang edukado. Ako po bilang edukadong tao, di ko po siya sinisingitan dawin, sumasagot siya, nakikipag-ayos po ako ng matino sa kanya. Pero okay lang din yun. As a humble persons, kahit ganun yung Okay lang naman pala, bibot eh. Pero Huwag ka na umiyak, Robin. sasagutin ko lang po siya. So, ang pinag-usapan po namin dito, mayroon po, bakit? Ang main point ng pinag-usapan namin or ang root cause ng pinag-usapan namin, si kapatid na Felix Manalo, na ina-appoint nila na ang anghel, pero binabaybay natin sa banal na kasulatan at sa mga ebidensya na sinasaliksik natin, ay hindi kaangkop-angkop or hindi pasok or hindi kwalipikado si Felix Manalo na tatawaging anghel dito sa banal na kasulatan. Yun lamang po. Salamat po. Okay, salamat. So, kay Robin, 3 minuto, konklusyon. Maraming salamat po sa inyo. Sa akin pong 4 na pagtatanong, wala po akong binanggit na kapatid na Felix Manalo. Kapansin-pansin ang sagot ng Katoliko, lagi pong ikinakapit ang kapatid na Felix Manalo. Bakit? Hindi po nila kaya yung tinitindigan maging ng pare na mayroong anghel tao sa kalagayan. Kaya nga, wala naman po sigurong masama kung ang kanyang sasabihin ay katotohanan lamang. Sa akin pong 4 na tanong, wala po kong binanggit na kapatid na Felix Manalo sa pagtatanong. Ang binasa ko lang po, yung tungkol sa anghel na obispo. Ang itinanong ko po, may obispo ba kayo na anghel na espiritu o tao? Ang sagot niya, espiritu. Nanghingi po ko ng pangalan. Sino pong obispo? Nagbigay po ba siya ng pangalan? Wala po eh. Ang binibigay niyang palagi na akala niya sa matalinong nakikinig, nakakapuntos siya sa bahaging iyon. Kahit sabihin na natin, magtulong pa si Johan, sumama pa si Bibot, sumama pa si Jordex, isama mo na si Skyril. Natatawa po kasi ako sa pagsagot dahil kitang-kita na po natin ang kasinungalingan ng mga nagpapakilalang Kristiyano sa uri na Katoliko. Hindi po ba? Kayo po ang malinaw na nakakarinig. Wala po kong tinanong tungkol sa kapatid na Felix Manalo. Pero bakit ang sagot ay sa kapatid na Felix Manalo? Bakit? Sapagkat tanggap na namin ang katotohanan ng tunay na may dala ng aral, uusigin nyo. Pagsasalitaan nyo ng kung ano-ano dahil hindi nyo matanggap ang Iglesia ni Cristo na may ginawang pagsusugo ng Diyos sa mga huling araw sa katauhan ng kapatid na Felix Manalo. Hindi po namin pinatatanggap sa inyo. Hindi namin ipinipilit. Ibinabahagi po namin sa inyo ang isang leader na magiting na pinasimulan ng gawaing pagliligtas at may tunay na aral sa Iglesia ni Cristo. Mula nang nagsimula sa iisang tao, ngayon ay laganap na sa iba't ibang panig ng mundo. Katunayan lang, ang kapatid na Felix Manalo at ang Iglesia ni Cristo, hawak ng Diyos at tinupad niya ang kanyang pangako sa Iglesia ni Cristong ito. Okay, time na. Si Kuya Johan naman, pasensya